Sanchez mo kasa. Casimero no hinari ga hiyauta. 2度目のダウン。Sanchez立ち上がり。 Nagbalik si John Riel Casimero na may first round technical knockouts ni Saul Sanchez. Ang junior featherweight na si John Riel Casimero ay maaaring bumalik sa hanay ng panalo, kahit na ang mga katanungan tungkol sa kanyang profesionalismo ay nananatili. Matapos ang dalawang nabigong pagtatangka na tumaba noong Sabado, Oktubre 12 pinili ni Casimero ang first round technical knockout ng dating title contender na si Saul Sanchez sa Yokohama Budokan sa Yokohama, Japan. Ang dating 3 division title holder na si Casimero, 34 wins, 4 losses, and 23 knockouts, 35, ay naglaan ng sandali upang makita kung ano ang mayroon ng 27 anyos na si Sanchez, 21 wins, 4 losses and 12 way of knockouts ng Encino, Kila, isang barrage ng suntok. Isang right hook ang nagpasuray-suray kay Sanchez, na panandali ang hinawakan ang canvas gamit ang kanyang guantes, na nagudyok kay referee Yuji Fukuchi na magbigay ng count. Tinalo ni Sanchez ang bilang at nagtangkang gumanti, ngunit ang desisyong iyon ay humantong sa kanyang pagbagsak. Nakuha ni Casimero ang isang nakakadurog na kaliwang kawit na tumama kay Sanchez. Bagamat nagawang bumangon muli ni Sanchez, dinaig siya ni Casimero ng mga suntok, kaya napilitan ng referee na ihinto ang laban sa 41 minuto pasado alas 2 ng opening round. Naging magulo ang karera ni Casimero nitong mga nakaraang taon. Mula noong Agosto 2021 na panalo siya laban kay Guillermo Rigondeaux, 4 na beses na lang siyang lumaban, lahat sa Asia, kasama ang pinakabagong laban na ito. Ang kanyang huling laban ay halos eksaktong isang taon na ang nakalipas, noong Oktubre 12, 2023. Para kay Sanchez, minarkahan nito ang kanyang ikalawang pagkatalo noong 2024, kasunod ng isang makitid na majority decision na pagkatalo kay WBO bantamweight title holder na si Jason Maloney noong Enero. Nag-rebound siya sa isang 8-round unanimous decision kay Arthur Villanueva, ngunit ang pagkatalo kay Casimero ang unang pagkakataon na napatigil si Sanchez sa kanyang karera. Ang mga tagahanga na nagbabayad para manood ng Inoue ay gustong manood ng laban na tumatagal ng higit sa second round. Si Casimero ay maaaring magretiro. Ang flat-footed loser na ito ay hindi man lang makakapagpabigat, pati na sa putulin ang singsing. Tapos na basahin ang tungkol sa kanyang puwet. Si Casimero ay dapat isa sa mga pinaka-overrated na manlalaban sa huling 2 dekada. Dahil lang sa pinatalsik niya ang China Chin na si Zolani Tay, para sa isang tao ay naging ganito kalaki ang banta niya kay Inoue. Tinakbuhan niya si Rigondeaux na parang sinusubukang manghuli ng manok na nabigo. Dagdag pa, lahat ng mga isyo sa timbang at labas ng singsing. Ang lalaki lang tanging ang pinakadebotong fanboys ng Casimero ang pumupuri sa isang manlalaban na pamalya ng 2 pounds at nakaharap sa isang generic na contender na hinayla pataas mula sa dibisyon sa ibaba at pagkatapos ay magagalit ito. Opisyal niyang pinutol ang kahit anong maliit na pagkakataon na mayroon siya sa isang laban sa Inoue na hindi na gusto ng sinuman sa Japan. Sa pamamagitan ng paraan na away, ay ang hinahabol ni Casimero si Ino mula pa noong 2020 at sana ay hayaan ni Arum si Ino na labanan si Casimero para sa isang tunay na monster showdown.